Bigla akong napalingon sa likuran dahil parang may nakita akong batang nagtatago na nakasilip sa likod ng upuan. Tawang-tawa pa ako nito. Sabi ko, Loko ka, nandiyan ka lang pala Galing mo magtago Bakit hindi kita nakita dyan? Saan ka sumuot? habang papalapit ako doon, nakikita ko lang yung kalahati ng mukha nun na nakasilip sa likod ng upuan. Medyo madilim sa likuran at tanging sinag lang ng ilaw ng mga bahay ang pumapasok doon. Sigurado ako na kaibigan ko yon kasi kami lang namang dalawa ang nasa loob ng bus na to. Nung malapit na ako sa pwesto niya, tinago niya na yung kalahating mukha niya sa likod ng upuan. Pagsilip ko doon, Oh my... Saan na yun? sinubukan ko pang silipin yung mga ilalim ng upuan pero wala akong nakita. Dito na nagtaasan yung mga balahibo ko sa takot at tumakbo na ako palabas ng bus na yon. Pagbaba ko, nakita ko yung kaibigan ko na papunta sa akin galing sa bahay nila. Uy, sorry, nasa labas ako nagtago tapos nakita ko ni mama. Ayun, kumain muna raw ako bago maglaro. Teka, bakit parang takot na takot ka? Ano nangyari sa'yo? Nang malaman kong hindi yung kaibigan ko yung nasa bus na yun, hindi na maalis sa isip ko yung nakita kong nakasilip na mukha sa likod ng upuan. Matapos ang karanasan kong to, tinanong ko yung asawa ng kapatid ng papa ko kung saan galing yung bus na yun. Ang sabi niya sa akin, matagal na yung bus na yun at na-aksidente din kasi yan. Kaya ganyan ang itsura. Pero matagal na yun. Marami bang namatay nung maaksidente yung bus na yan? Oh, bakit mo natanong? Dito ko naisip na baka isa sa mga namatay, yung batang nakita ko na gustong makipaglaro sa akin.